Kabayan, nitong mga nakalipas na linggo ay formal na ipinakilala ng mga dalubhasa ang bagong pinaghusay na lahi ng itik na paitlugin, ang Filipino Mallard, na ayon sa mga dalubhasa ay may higit na katangian sa pagbibigay ng itlog kaysa sa mga lumang lahi ng mga alaga ng mga magsasaka. Ito ang tinawag nilang Itik Pinas. Ilang taong pinag-aralan ang pagpapataas ng lahi buhat sa mga dating lahing narito na sa Pilipinas. Bagamat patuloy pa rin ang pag-aaral at pagsubok sa nasabing itik, ang bagong lahing ito ay naipamahagi na sa mga breeder farm upang makarating sa mga magsasakang nag-aalaga ng itik para sa produksyon ng itlog. Yung breeding prototype po ay ipoproduce po iyon natin sa pamamagitan ng pagpili para yung ating mga breeder ducks ay magpuproduce po sila ng mga offspring, mga anak na magiging katulad din ng mga magulang nila. Na nandoon yung uniformity. At ma-achieve po natin yon through purification of the line or of the genetics. Now, sa purification po natin, mayroon po tayong mga tinitingnan na objectives. Halimbawa, when we purify, tinitingnan po natin na dapat magiging uniform ang morphological characteristics, yung physical features. Pangalawang objective ay magiging uniform ang kanilang production performance. So, ibig sabihin, kung ang egg production ay 70%, dapat karamihan sa kanila, mataas na porsyento sa kanila, ay magpuproduce talaga ng 70% egg production. bakit ninyo ibinatay sa 70%? Bakit doon nakapako ka agad? Halimbawa lang po yon. Okay. Kasi 70% is about 15% higher than what is currently observed sa farm. Yung production ngayon, sabi ng ating mga duck raisers, Ganun lang, without selection, nasa mga average of 55%. Malaki ba yan o tama lang? Kung ang batayan natin ay yung sinaunang pamamaraan, medyo mataas na po yon. Okay. Pero sa ngayon, dahil sa mahal ng feeds at mahal na yung ibang mga gastusin sa pag-produce, medyo kapos na po yon. Kaya kailangan na nating itaas. Okay, balikan natin yung sinabi mo kanina, sinaunang pamamaraan. Anong pagkakaiba nito sa dapat nating maipasa sa ating mga farmer? Yung sinaunang pamamaraan po, kung ako yung magdi-describe noon, malaking bahagi doon sa pag-aalaga ng itik ay inaasa natin sa may kapal. Inaasa natin sa Diyos. Kung anong nandyan, yun lang yung inaalagaan. Wala tayong intervention na ginagawa as regards breeding and selection. Pangalawa, inaasa din natin yung pagpapakain sa mga natural feeds. Kung ano yung makukuha sa lawa, yung mga suso, yung mga maliliit na hipon, Okay na yun. na yung pakain. So sa ganung pamamaraan dati, kung titingnan natin, medyo mababa ang cash requirement para i-pursue yung negosyo. Pero sa ngayon, wala na po yung, kung nandoon man, kukunti na lang yung mga natural resources na yon. Kinakailangan na nating bumili ng feeds. Okay. Kaya nandoon ang tumataas na yung cost to produce at pag nananatili sa mababang antas ng produksyon ng ating itik, wala nang kikitain yung farmer. May pangatlong objective pa po tayo. Anong objective pa yan? Doon sa dalawa na nabanggit ko na, yung uniformity, yung predictability of production performance. Ang pangatlong objective na tingin ko ay, kung hindi man mas importante, kasing importante doon sa dalawa, yung consistent product quality. Okay. Dapat magpuproduce tayo ng produkto ng ating mga itik na consistent yung quality. Na yung pinoproduce mo ngayon, ay magiging kapareho yung quality sa ipoproduce mo bukas para tuloy-tuloy yung demand ng ating consumer. Walang frustration or walang disappointment na mangyayari sa market para tuloy-tuloy ang merkado. Kasi doon nakasalalay ang success ng ating industriya. Sa ngayoy, iilan pa lamang ang mga namamahaging breeder farm. Subalit inaasahang makatutugon na sa pangangailangan ng mga nag-aalaga ng itik. Kung tutusin, kabayan, dapat na pag-ukulang mabuti ito ng pansin ng buong pamahalaan upang lalo pang mapalakas ang industriya ng pag-aalaga ng itik
at produksyon ng itlog ng mga ito. Marami ang umaasa sa nasabing industriya, kung kaya't dapat na kumilos ang ating pamahalaan upang hindi tayo muling maunahan ng ibang bansa. Alam po ninyo kabayan, may balitang may mga bansa sa Asya na nagpapalakas na rin ang produksyon ng itlog para sa balut at itlog na maalat, na likas naman sa Pilipinas. Kung kaya't panawagan ng ating alamin, kailangang magising ang mga namumuno sa kagawaran ng pagsasaka. Panawagan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy upang makatugon sa pangangailangan ng mga nag-aalaga nito. Hog Industry kabayan. Patuloy na lumalakas sa iba't ibang panig ng daigdig, kasama na ang Pilipinas. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Racing Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, tulad ng paniniwala ng ating alamin sa larangan ng pananakahan, pangisdaan at pangingisda, kailangan ng programa sa anumang proyekto, pasisimulan o babalangkasin ng pamahalaan at upang magsilbing gabay sa mga nasa pribadong sektor na may balaking pumasok sa mga nasabing proyekto. Ang padron ay sa pamahalaan at ang paglawak nito ay mula naman sa pribadong sektor. At upang maging matagumpay, kailangang pagtuunan ng pansin at kakayahan ng lahat ng mga kababayan natin. Sa ngayon, marami pang sektor ang dapat na pag-ukulan ng pansin, panahon at kakayahan
ng mga kinaukulan upang sumigla ang mga ito. Sa kabilang dako, mayroon ng sektor na patuloy na lumalakas at nagbibigay ng hanap buhay at kita sa maraming Pilipino. Isa na rito ang pag-aalaga ng baboy, likas man o buhat sa ibang bansa o imported. Lalong sumigla ng magbuhos ng kakayahan ng ilang namumuhunan. Sa breeding kabayan, sa pagpaparami at sa pagbibenta. Isa na rito ang John & John Farm sa Binangonan, Rizal. Ano ang pinaka-latest development dito kung ang pag-uusapan natin yung paramihan ng mga biik na ibinibigay ng isang inahin? Well, yung nakita ko kasi sa Europe, nagulat ako dahil talagang ang tawag nga namin doon super sow. Dahil yung pinadala ko sa yung video, nung binivideo ko yung mga biik, binibilang ko nasa 20. Nung pagdating sa 20, tumigil na ako eh. Tapos nung nag-uusap na kami ng may-ari, ang anak nung inahin 26. Ibig sabihin, pag sinabi mong 2026 ang mga biik na ibinibigay, pare-pareho ba ang laki? Pare-pareho laki. Nakita mo naman sa video, pare-pareho laki. Kaya lang, yung baboy niya, na-infuse na yung Chinese strain. Pero yung fat gene at saka yung gene na nagdi-dictate ng fats, yung kapal ng taba at saka yung liter size, nahiwalay na nila. Kaya madaming mga anak yung inahin, magaling magpasuso, madaming gatas eh. Nakita ko nga inahin yun, ang suso 20. Wow. Pambihira yan 14 lang sir suso. Hindi, sa kanila pangkaraniwan 16. Pero yung 20 teats, outstanding talaga yun. Kaya kabigha-bighani talaga yung pinakita niya sa akin. Pero what is your main objection dun sa, sabi mo, Chinese breed? Kasi yung Chinese breed, at a certain age, kumakapal yung taba nung fattener. Pero itong breed na to, nahiwalay na nila yung aspect na yon. Kaya liter size ang mataas, growth rate nandoon, pero hindi mataba yung baboy. Ito bang bagong discovery nila na nakita mo, makikita rin ba natin balang araw sa Pilipinas kung sakasakali man? Hopefully. Nag-uusap kami nung may-ari nung farm. Tinitignan namin kung ano yung feasible sa amin dalawa. Kasi malaki yung royalty babayadan mo sa kanya para bigyan kanya ng ganong klaseng breed. Yun. At doon sa nakita mo, sa 20 to 26, ang yung bang inahin, kaya niyang pasusuhin lahat yung mga kanyang supply? Kaya. Kasi for as long as i-maintain mo yung feeding requirements ng inahin, nasusustain niya kasi basically malakas siya talaga magpagatas. Pero yung pinakita ko sa yung 26 ang anak, outstanding talaga yon. On the average, nung pinakita niya sa akin yung record, 14.6 ang liter size. Pero sinabi mo, when you reach 20, huminto ka na. Huminto na ako. Bakit? Napagod na ako tsaka hindi ako makapaniwala eh. Pero it bothered you so much, ito ba binabalak mo ilagay mo rito sa John & John? May balak talaga ako. Actually, kala ko sa akin yung pinakamaganda tsaka pinakamadaming mag-produce eh. Pala may mas magaling sa akin eh. Siyempre, kung ano yung mas maganda, di kumakatulong sa improvement ng baboy natin, why not? Kabayan, kung ang lahat ng sektor sa pananakahan ay matutulad sa hog industry, hindi malayong pumantay ang Pilipinas sa pag-unlad ng ibang bansa. Sa Pilipinas, nariritong lahat ang kailangang sangkap sa ating kabuhayan: talino, teknolohiya, kakayahan at pamilihan. Ang kailangan na lamang ay sentrong atensyon, focus kabayan, at pagkakaisa ng lahat upang tayo ay umunlad. Ang lahat ng payong ito, kabayan, mula sa ating dagdag kaalaman ng ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga kahilingan at katanungan. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa araw na ito. Ang palatuntunang ating alamin sa Simulat sa Pool ay nangunguna na sa kampanya ukol sa natural o likas na paraan sa pananakahan at pangisdaan upang mailagay sa ayos ang ating kalusugan at ang kapaligiran. At ito ang paksaing hanap ng maraming nagtatanong sa ating palatuntunan. Tulad halimbawa ng kahilingan mula sa ating mga nanonood ng ating alamin sa YouTube, kabayan. Unahin natin ang tanong mula kay Marcial Domingo ng Alabang, Metro Manila. Ang ukol sa paraan ng paggawa ng carbonized rice hull at kung ano ang maitutulong nito sa ating pag-aalaga ng hayop. Alam po ninyo, ang naipakikita po ng ating alamin ay paraan ng paggawa ng carbonized rice hull. Ipaliliwanag po natin ito sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Maiba po tayo ng usapan, kabayan. Alam po ninyo, ang sangkap na nakukuha sa uling ng ipa ay karbon na nakatutulong naman sa ating kalusugan at kapaligiran. Sa kalusugan, nakapag-aalis ng masamang bakterya sa katawan ng hayop na alaga o kaya'y sa ating tao. Sa amoy, nakatutulong sa pag-aalis ng masamang amoy. At sa pag-aalaga ng isda, gamit din ang uling sa paglilinis ng tubig. Kung kaya't, ang carbonized rice hull, kung gagamitin natin sa pag-aalaga ng hayop ay makatutulong sa paglalagay sa ayos ng ating mga alagain. Sa kabilang dako naman, kabayan, ang tanong ukol naman sa produksyon ng abonong likas. Narito naman ang isang halimbawa na buhat sa mga labi ng mga isda na makatutulong sa paghahalaman po natin.
Ang mga hiling ay mula po sa ating mga kabayan. Halimbawa kay Elias Badiola ng Las Piñas, Metro Manila. Sa nakikita ko at saka naaamoy ko, kabayan, itong pong mga pinakikita natin dito, parang produksyon at amoy ng suka ang nakikita ko, nakukuha ko. Yun po ay kasi po ay mga pinanis ito. Yung na-ferment natin. Okay. Pero actually po, hindi amoy suka, parang amoy beer. Amoy beer, Opo, yan, okay. Sapagkat may inihahalo ring sangkap na para mag-ferment ng mabilis. Opo, yun po ay kung tawagin natin ay yung yeast. Okay. O pampaalsa kung sa bakery. Okay, at may nakita ko, fish amino acid. Para saan yan? Yung fish emulsion na yan? Ito po ay isa rin pamamaraan para tayo makagawa ng organic vegetables. Yun po ay kaya tinatawag na fish. Yun po yung mga bituka, kaliskis, at mga hasang hunang isda na itinatapon lang sa palengke. Pero may pakinabang. Malaki po ang ating pakinabang. At para saan po ang pakinabang na inyong kaato? Ito po ay ginagamit nating pandilig o pang-spray, foliar fertilizer sa mga halaman. Gaano po katagal ang epekto nito sa ating mga halaman? Yan po ay kung gamitin natin ay sa loob ng isang buwan, 2 beses lang idilig. Okay, so every 2 weeks maglalagay ka. Magdidilig po tayo. Dilig o foliar spray? Pare po, pwede pong idilig, pwede pong i-spray. Diretso sa halaman yan? Diretso po. Anong mangyayari sa halaman ko? Yung pong halaman natin ay may nabibili tayo mga commercial na foliar fertilizer. Yun po ang kapalit. Yun pong nutrihino na-absorb ng halaman sa pamagitan ng dahon. Ibig sabihin, kapag yan ay inilagay ko sa halaman ko, anong makikita ko sa halaman ko? Ito yun po. Hindi ba ma-deadball? Yun po ay magiging masigla, malusog. Malusog. At saka may panlaban po sa mga sakit. Yung aking mga prutas, Ang prutas po ay mas malaki ang bunga at saka po mas matamis. mas matamis. Okay, sa pamumunga, bukod sa matamis, napararami ba nito? Ay pararami po kasi po malusog ang ating puno. Naku kabayan, malaki ang magagawa ng mga likas na sangkap sa ating pananakahan at pangisdaan. Sa Agri at Fishery Park ng ating alamin, pagkatapos po ng anihan ng mga halaman, nilalagyan ng mga dumi ng hayop ang paligid ng mga punong kahoy upang makuha ng mga halaman ang sangkap na taglay ng mga nasabing dumi. Ang likas na paraan ay tulong sa paglalagay sa ayos ng mga halaman at ng kapaligiran. Q&A Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Mantabay po kayo kabayan sa ating mga pagpapakitang gawa, demonstration mula po sa GSK seminar ng ating alamin, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, ang mga seminar po ng ating alamin sa GSK ay nakapagbigay na ng mga hanap buhay sa maraming dumalo sa ating livelihood seminar dito po sa Parañaque. Naririyan ang sa hog raising, bread making, candle making, ice cream production, tilapia seminar, perfume making, soap production at marami pang iba. At sa araw na ito, tulad po halimbawa ng sample po sa mga seminar na ating naisasagawa. Panoorin po ninyo kabayan. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from one sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik mula sa isang inahin sa loob ng isang taon. Unang-una, nang pagdating ko galing ng abroad, wala na akong maisip na negosyo. Kaya initially, nagkaroon ako ng small backyard piggery. Ngayon, gusto kong malaman yung ups and down at saka proseso, ang tamang pag-alaga ng backyard piggery sa amin. Kaya nandito ako purposely for that. At least meron akong kinikita, ngayon fully retired na ako. Kayo dyan, especially sa mga senior citizen na you think na pwede pa kayong magtrabaho, kayo mga pensyonado, huwag nyo lang yung inyong pensyon, kung maaari, humanap kayo ng paraan na umasa doon. At para makatulong din kayo sa mga
henerasyon ng inyong pamilya. Kabayan, ang mga tanong ukol sa hog raising seminar ay naisasama po namin sa talakayan sa Livelihood Seminar dito po sa ating Livelihood Center. Naroroon ang mga dalubhasang sinasagot ang inyong mga tanong. Kaya attend na po kayo, kabayan. Makikinabang po kayo sa mga seminar na aming naisasagawa. Gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan. Huwag po kayong lalayo, kabayan, ng ilang katanungan po ninyo ukol sa pag-aalaga ng baboy at PIGS. Kasama po sa ating pulong-pulong pangkabuhayan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities I get to know kung may pasok o wala. for fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay, kabayan. Ang ilang punto ukol po sa mga pinag-uusapan sa mga pulong-pulong pangkabuhayan ay naisasama po namin dito sa ating extension service upang maiparating sa higit na maraming mga kababayan po nating sumusubaybay ng ating palatuntunan, na bahagi din ng mga naisasagawang event sa mga bayan na aming dinadalaw. Sabi natin kanina, yung natural na pag-aalaga, napakatagal. Yung pag-aalaga ng native, na kung ano-ano pinapakain, mga naka-chop-chop. Napakatagal mag-alaga. Sa loob ng 7 buwan, ano ang timbang ng baboy?
Yung mga native, mga ilan ang timbang? Mga 40, 30, ano. Kaya natin inilabas yung FeedPro Accelerated Feeding Program. 3.5 to 4 months na pwede nyo nang ibenta. Okay. Ano ba ang benepisyo ng fermentation? Paano magburo? Ganito, bibili ka ng 1 kilong FeedPro, lalagyan mo ng 3 litrong tubig. Ito ay hahayaan mo, you will stay it for 8 to 12 hours para ito ay maburo. Ano ba ang benepisyo? Bakit ko naman i-ferment? Unang-una, napapanatili nito ang acidic state sa tiyan ng baboy. Pag nagwalay kayo ng biik at lalo pag itin-transport ninyo yung biik, bukas magtatae. Pangkaraniwan. Bakit? Sapagkat nai-stress ang baboy. Kapag na-stress ang baboy, tandaan nyo, ang 4.0 acidity sa tiyan ng baboy tumataas. Nagiging 4.5 to 5.5 pH acidic. Ano nangyayari? Dumadami ang bad bacteria. Kaya ang baboy magtatae. So, ito ang benepisyo ng fermentation. Pinapanatili ang acidic state sa tiyan ng baboy. Ano pa? Pinapatibay ang tahanan ng good bacteria para maiwasan ang paglaganap ng mga bad bacteria. Yan. Ano pa ang benepisyo ng pagbuburo? Ito, nag-a-act as antibiotic. Ito pa, lactic acid increases. Napatunayan na ang lactic acid ay nakakapagpababa ng mabahong amoy. Ano pa? Neutralize mold, yeast, fungi, and bad bacteria. Kaya ang feeds natin ay tumatagal. Sa karaniwang feed brand, kapag mash, mura. Mash mura nga naman. 2 linggo magkakaroon ng bukbok. Mapapanis na. Ordinary pellet brand, 45 days bago magkaroon ng bukbok. Sa FeedPro, since ito ay natural, tumatagal yung ating feeds. Yan. So, dito, FeedPro nyo lamang makikita yung may date manufactured at saka yung may best before. Ayan, may best before. So malalaman nyo kung kailan ito mapapanis. Tumatagal ito ng mahigit sa 4 na buwan. Bakit? It can neutralize mold, yeast, fungi, and bacteria kaya tumatagal yung ating feeds. Sa fermentation, ito ay ginagamit nung sinaunang panahon. This is naturally to preserve yung ating mga pagkain. Kabayan, ang ating palatuntunan ay mapapanood po ninyo sa YouTube anumang oras na inyong gustuhin. Sa TFC po, The Filipino Channel sa labas ng Pilipinas, at ang mga paanunsyo ay makukuha din po sa Facebook. Kaya subaybayan po ninyo, kabayan, ang ating palatuntunan sa YouTube at sa Facebook, kabayan. Extension Service ng Palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan!
Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, mga kaganapan sa pagdiriwang ng Science and Technology Week kamakailan. Pinangasiwaan ng P-Card, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Racing Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, kamakailan ay naidaos ang pagdiriwang ng Science and Technology Week na pinangungunahan ng P-Card, na kung saan ay pinarangalan ang ilang awardees na nakapagbigay ng buhay sa siyensya at teknolohiya sa Pilipinas. Ang nasabing okasyon ay dinaluhan ng maraming stakeholders sa larangan ng pananakahan at pangisdaan na nagbuhat pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dito'y nailahad ng P-Card ang kanilang mga nagawa, makalipas ang ilang taong pangunguna sa research and development. Allow me to share some notable high-impact and world-class technologies and services resulting from these projects supported by P-Card that are now breaking new grounds and creating impacts for the benefit of our stakeholders. The Coconut Somatic Embryogenesis Technology, or CSET, developed by the Philippine Coconut Authority for the mass production of selected superior genetic stocks. Under the program, 12,286 plumioles have been excised and initiated for callus formation with 56% efficiency. As part of the program, 7 laboratories were upgraded and equipped to hasten the propagation of planting materials in coconut growing areas. Radiation-modified carrageenan as plant food supplement was developed by the DOST Philippine Nuclear Research Institute, or PNRI, and evaluated and field tested by the University of the Philippines, Los Baños, in different regions in collaboration with the Philippine Rice Research Institute, PhilRice Los Baños, and Department of Agriculture regional offices. Applied as sprays, it was observed to improve the growth and development of rice, resulting to higher tiller number and chlorophyll content. It was also found to induce plant resistance against major pests and diseases, such as tungro and bacterial blight, and significantly increase the yield by 15 to 30% on the average. The plant food supplement also significantly increased the yield of mung bean and other crops. A simple and rapid diagnostic kit or dipstick kit that could determine true-to-type Carabao mango variety planting materials using Carabao mango specific DNA markers was developed by the Visayas State University in collaboration with the University of Southern Mindanao and Bureau of Plant Industry. It can solve the problem of on-mislabeling of mango seedlings produced in the nursery, especially in accredited nurseries. For Lakatan, mutant lines resistant to the banana bunch-top virus, or BBTV, were developed through irrigation by UPLB Institute of Plant Breeding. The lines showed promising results during field trials, having intermediate resistance to BBTV. The spread of the disease was also found to be slower in the mutant lines than in traditional varieties. At ang nagawa naman ng P-Card ay pinahalagahan ng kalihim ng DOST, si Ginoong Fortunato de la Peña Jr., na nagsabing ang research and development ay pangunahin sa layunin ng kanilang gagawaran.
Things that I would really like to give emphasis on is the maximization of the utilization of our R&D results. I have seen the Technology Transfer Day last April, and I saw it was very effective, okay, in generating the interest of potential adopters. And so I would like that to be cascaded in the regions, and we will have repeats of the Technology Transfer Day. Because I believe that there are really more people who will be interested. Maybe the information has not reached some, but through word of mouth, I think that will spread. Without necessarily saying that some technologies are better than the others, allow me just to mention some of those that were also shown by Dr. Emora. The plant food supplement from gamma-irradiated carrageenan, which can increase rice yield very significantly. The smarter agriculture technology, which I saw demonstrated last time, which provides farmers and decision makers with sound and science-based judgment. The coconut somatic embryogenesis, which can potentially mass-produce 1,000 plantlets from one plumule of pest-resistant and superior quality coconut, although it will take some time. And of course, the shrimp bio-block technology for improved shrimp nutrition, resulting in healthier and larger shrimps. The high-yielding and virus-resistant abaca hybrids, the diagnostic kits, and others. But to a layman who visits the exhibit, like me, I went to the exhibit last Tuesday. These were some of the interesting things that I saw, and you can probably conclude why. I was very much interested and impressed in the exhibits regarding goat, itik, the mature pig, the native chicken. Okay? Lahat na yan ay masarap kainin. I also saw the exhibits of Picamart, of the aquatic group of Picard, where I saw the new technologies for more productive propagation of oysters, mussels, abalone, and the hatcheries for blue crab. Diba? Masarap lahat din yun, diba? And not to forget the exhibits on cacao, coffee, and dairy. Talagang masarap kumain. Well, we recognize the significance of Picard's accumulated R&D breakthroughs and technologies, and we believe that Picard will continually prop itself up to achieve more in the face of new challenges. Kabayan, ang research and development ay nagsisilbing muog sa lahat ng mga programang pangkabuhayan ng isang bansa. Lahat ng bansa sa buong daigdig ay nagbigay ng pagpapahalaga sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga programang pangkabuhayan. At hindi dapat malayo ang Pilipinas. Sa ngayon, kabayan, kulang pa rin ang pagpapahalagang naibibigay ng pamahalaan ng Pilipinas sa research and development na makikita po natin sa pondong nailalaan sa nasabing programa. Kabayan, kailangang buksan ng mga namumuno ang kanilang isipan ukol sa pagsasaliksik upang makamit ng bansa ang mabilis na pag-unlad sa ating kabuhayan. Mga payong hindi matatawaran mula sa palatuntunan, ating alamin.